Today, I'd like for you to turn with me to James chapter 1. James chapter 1, and we will continue. The lesson we had last Sunday was about trials. Yes. Now we're going to go to the flip side, which is temptations. And the title of our message is When Tempted. Kung ikaw ay natutokso. And so, James, first chapter, verse 13 to 18. Ito po ang sinabi, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person, that is you and me, is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Do not be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. May the Lord add more blessing upon the reading of His word. Amen. Now, temptation is all around us. If there is anything at all that a believer or a Christian would struggle all the days of his life, there are only two things that we struggle every day, and it's either trial or temptation. And so we better major on these two. If there is any focus at all that I want us to master, is to discern. Bakit ba ako nag-i-English eh? Wala pala si Steve dito. Okay. Kung meron man tayong dapat na sanayin sa ating Kristiyano pamumuhay, ito ay dapat na sanayin tayo na ma-discern natin kung ang ating hinaharap ay trial o tukso. Okay? Hindi po kaila sa atin ng tukso. Naparami pong awitin sa Pilipinas na ang pamagat ay tukso. Layuan po ako. Okay? Ngayon, kahit na kano pa, awitin mo nga ng awitin yun, hindi po lumalayo ang tukso. Yes. Sapagkat ang tukso ay lumalapit. Okay? Imbitahin mo man siya o hindi, andyan siya. Lalapit. Okay? Dapat ang pamagat ng awitin ay lumayo ako. Okay? Kaya lang, yun ang pamagat niya. Mali ang perception ng mundo. Kadalasan ng mga Kristiyano, mali din ang perception nila patungkol sa tukso. Alam nyo, hindi kaila sa Panginoon ang tukso. He was tempted in all manner of temptation, the same as you and I were. Okay? Tayo pong lahat, maging ang ating Panginoong Hesus, nung siya ay nandito pa sa lupa, tinukso siya sa lahat ng pamamaraan na ikaw at ako ay natukso. So wala kang excuse, kapatid. Kanya lang, sinasabi ng salita ng Panginoon na ang ating Panginoong Hesus, kakaiba siya kaysa sa sino man sa atin sapagkat sa kabila ng napakaraming tukso, hindi siya nagkasala. Okay? And so, alam niyo, isa sa mga bagay na nabanggit sa Lord's Prayer. Alam niyo, ang Lord's Prayer ay hindi natin ipinapanalangin ang Lord's Prayer dahil yun ang dapat na panalangin natin araw-araw. Yun po ay pattern. Yeah. Ngunit isa sa mga bahagi ng pattern na yon na hindi natin palaging isinasama sa panalangin. Okay? Na sabi niya, lead us not into temptation. Nung tinuturuan ni Lord yung kanyang disciple, ganito kayo mag-pray.
Kasama doon, sabihin mo, huwag mo kaming dalhin sa tukso, ilayo mo kami sa diablo. Lead us not into temptation, but deliver us. Iligtas mo kami from the enemy or from the devil, because the devil is the author of temptation. Yes. Okay? And so, ngayong araw na ito, ang goal ko ay maging aware tayo sa difference ng trial at saka temptation. Sapagkat may mga temptation na trial siya. Again, I'd like to introduce that thought today because katulad na nangyari kay Job, yun ay pagsubok. Okay? Ngunit ang diablo ang ginamit ng Panginoon na subukan siya. Ano ang pagsubok na yun? Na mag-give up siya or ang wager ni Satanas ay pagka inalis mo ang biyaya na ibinigay mo sa kanya at binigyan mo siya ng sakit sa kanyang katawan, ay isusumpa ka niya. Yun ang wager. Okay? Pero hindi nagtagumpay si Satanas. Yes. Kasi hindi kailanman, hindi isinumpa ni Job ang Panginoon. Kanya nga tinila siya ni Lord afterwards, right? Yes. Although napakarami niyang reklamo, okay lang ang reklamo kapatid, naiintindihan ka ng Panginoon. Okay? And so, magreklamo ka, huwag ka magreklamo sa employer, magreklamo ka kay Lord. Huwag kang magreklamo sa amin, ireklamo mo sa Panginoon. Okay? Mas pasensyoso siya kaysa sa akin. Hallelujah. And so, what is temptation? Unang sa lahat, let's be clear about temptation. Ano raw ang temptation? Temptation is seduction to evil. Di mo nyo manapansin? Ang mga Pilipino, marami siyang English na hindi alam, pero pagdating sa seduce, alam niya. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng seduce? Lahat na nakakaalam ng kahulugan ng seduce, say amen. Amen. Bakit alam niyo? Kasi alam natin yan. Yes. Okay? Pang-akit. Yes. Okay? Pang-aakit na gumawa ng masama. Right? And so, ang temptation daw, ang tukso, ay inaakit ka para gumawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yes. Inaakit ka na gumawa ng masama. Inaakit ka na lumayo sa Kanya. Pangalawa, it is a solicitation to do wrong. Alam din natin yung word na solicit. Kasi mahilig ka na. Marami sa akin mahilig mag-solicit. Okay? Alam natin ang ibig sabihin nun, nanghihingi o nanghihikayat din pa rin na gumawa ng hindi tama. It stands distinguished from trial. So alam na natin doon, pag-usapan natin noong nakaraang linggo, kakaiba siya kaysa sa trial. Ang trial daw ay nagsusulit or test. And ito raw ay seeking to discover the man's moral qualities or character. Inaalam ang character ng isang tao pagka ikaw ay sinusubukan. But temptation or tukso ay nanghihikayat upang gumawa ng masama. It persuades to do evil. It deludes that it may ruin or it deceives. Ito ay nanloloko or nanlilinlang upang ikaw ay mabuyo sa kasalanan. The one means to undeceive. The other is to deceive. The one aim at the man's good. Trials makes the good in us. Okay? Brings forth the good in a person. But temptation brings out the worst in a person. Okay? So, sabi dyan, making him conscious of a true moral self, but the other as his evil, leading him more or less unconsciously into sin. Minsan nagkakasala ka na hindi mo ba alam. And there are a lot of sins that are committed unconsciously. Yes, true. Amen? And so, God tries, Satan tempts. And this is by an author, his name is Patrick Fairbairn. And so today, here is something that I want you to understand. You cannot
defeat temptation if you don't understand how it works. So today, we are going to learn how temptation works. And learning how temptations works, then we are able to do something about it so that we will not fall into temptation. Amen? Amen. Number one. So there are 4 things I want to share with you today. Apat na bagay na nais ko yung bahagi sa inyo. Number 1. What do we need to know firsthand about temptation? Well, it's something that we know already. We need to recognize the source of temptation. And when I say recognize the source of temptation, we need to increase our discernment. Okay? Hindi lahat ng nag-o-offer ng double your money in 1 week. Alam na kagad natin, yung iba hindi pa rin nila alam eh. Uy, maganda to, maganda to, maganda to. Okay, nagpaluwal ka ng 10,000. 2 araw pa lang nawala na yung 10,000. Hindi na nagpakita. Temptation to gain. Covetousness, di ba? You understand? And yet many, kahit mga Kristiyano, wala silang awareness. Amen? And madalas tayo, para bang tulog. Ayaw ko. Dapat ang Kristiyano, dapat may wisdom, pero kadalasan ako'y nalulumog sapagkat napakaraming mga Kristiyano, walang wisdom. Amen? Sapagkat ang wisdom hindi po automatic na nangyayari sa iyo. Ang wisdom, dumarating, siya ay bunga ng banal na spirito, ngunit pinag-aaralan pa rin. You understand? Ang discernment, hindi ka basta-basta dumadating sa isang Kristiyano. Nagiging aware ka kung aware ka sa salita ng Diyos. Hello? Amen. Kaya mahalaga ang Bible study, mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi doon ka lang nagiging aware na hindi pala ito kalooban ng Diyos. Hello? Amen. Yung ang iba, alam na nila na hindi tama, pero ginagawa pa rin. Halimbawa na lang yung pagkain. Bawal ang kumain ng taba. Okay? Hindi niyo ba napapansin yung mga pinagpapawal, yun ang masarap kainin? Yes. Okay? Litson, bawal ang litson sa mga matataas. May mga problema sa heart, may problema sa blood pressure. Pero kung alin yung pinagpapawal, yun ang masarap kainin. You understand? Bawal na bawal sa akin ang spaghetti, bawal ang noodles, bawal ang kanin, bawal ang lahat ng puti. Yun ang gusto kong kainin. And it takes a lot of effort to discipline us. Na pagkain pa lang yan. You understand? How many of you believe that gluttony is sin? Amen. Yes, kanya lang maraming glutton sa atin, hindi natin alam. Okay? Hello? Amen. Conscious ka ba kung ikaw ay glutton? Sarap kaya? Hindi. Okay? Kaya maraming namamatay sa onion rice. Gluttony yan. Okay? Ganun lang kalaki ang ulam. Isang kaldero. Isang kaldero. And you know what? That's gluttony. Yes. Hello? You understand what I'm saying? That's just food. And marami sa atin, hindi tayo convicted na kumain ng marami sapagkat para sa atin, hindi kasalanan. But kung talagang iisipin mo, your body is the temple of the Holy Spirit. Yes. Holy Spirit pa ba ang nag-ooperate pagkalaman pa ng laman? It's the flesh. Yes. You understand? Amen. So, pati pagkain ko pinakikalaman. Kaya na sinasabi ko. Okay. So we need to understand that the source of all temptation is not God. Yes. Hindi galing sa Panginoon ang tukso. Ang tukso ay galing sa Diablo, sa kaaway, sa demonyo. Okay? Tatlo lang ang kaaway natin eh. Okay? The world, ang sistema ng sanlibutan, diyan umiikot ang tukso eh. Yes. Okay? Ang sanlibutan, ang cosmos na tinatawag, the world, the flesh.
lagi na natin binabanggit ang ating flesh, sinful nature. Okay? And then the other one is the devil himself. Siya ang instigator. Okay? And do not underestimate Satan. Okay? I'm sorry to tell you that Satan is smarter than you are. Yes. He is smarter than me. Well, first and foremost, bago ka dumating, nandiyan na siya thousands of years ago. Okay? Pinag-aaralan ka niya. Mayroon kang file sa computer ni Satanas. Ang kailangan, may file ka doon. Very special file. At pinupuksan niya yun araw-araw. May naka-assign na demonyo para sa iyo. Hello? Yes, true. I want you to understand this. May naka-assign na demonyo para sa iyo. Yes. And ang demonyo, walang day off. Yes, 24/7 yan. 24/7 siya. Tapos ang Kristiyano, paisi-isi lang. Okay? Hallelujah. Saan kaya makapaggala ngayon? Hallelujah. Okay? So parang napaka, ano ba term na dapat kong mag- Anyway. The enemy is working 24 hours to bring us down. There is only, the enemy comes to kill and to destroy. Isa lang ang aim ni Satanas, to destroy you and your faith. Yes. If there is anything na makakapag-discourage sa iyo, gagawin niya yun. Yes. And many times, ginagawa niya yun sa pamagitan ng iyong pamilya. Hello? Yes. And so, sisirain niya ang relationship ninyo. And pag hindi ka prayerful, and mamaya pag-usapan natin yan, eh lalo na, sino ang makakapagpigil sa kanya? The enemy is much, much smarter than we are. He was here before the foundation of the world, by the way. Sa langit pa lang kasama na siya ni Lord eh. Amen? At nung inilaglag siya, ewan ko ba kay Lord, bakit dito niya inilaglag sa lupa? sabi ko, tinatanong ko mga, Lord, bakit hindi mo siya itinapon doon sa Pluto? Bakit dito mo siya itinapon? Sa mundo. Walang sagot eh. Tatanong natin sa kanya yung pag-akit natin sa langit, ano? Sama-sama tayo, ha? Okay. I tell you, you do not underestimate the enemy. He knows you're coming and going. Sabi nila, hindi raw alam ng diablo ang iyong iniisip. Yeah, marahil. Hindi niya alam iniisip mo, pero alam na niya ang gawin mo. Amen? Yes. Alam na niya kung hanggang alam na niya ang wish mo, alam niya ang desires mo. Kaya nga, may file siya eh. And we know, Satan knows everything about you, but we do not know everything about Satan. Yeah. And sometimes, we do not even want to know. Mm-mm. Amen? And so let's be careful. Now, bakit natin nasabi that we need to recognize the source? Kasi nga, katulad ng verse na ito, 2 Corinthians 11:3. I am afraid, sabi ni Apostol Pablo, ako'y natatakot para sa inyo mga taga-Corinthians. As the serpent deceived who? Katulad ng panlilinlang ng ahas na yon sa Garden of Eden kay Eva, sa pamamagitan ng kanyang craftiness, sa pamamagitan ng kanyang pagsisinungaling, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. And so here is the enemy. The enemy is a deceiver. More on that later. And that verse tells us that the one who deceives is the serpent. And if there is anything at all that the enemy is doing in our lives today for us to fall into temptation is to deceive us. Yes. Okay? Okay lang, tao ka lang eh. Yan ang sabi, bumubulang ang bayan. Sapagkat ikaw ay tao lang. Okay? May karapatan ka kayang lumigaya. Okay? No? Hindi naman nakakakita. Pagka walang nasasaktan, okay ka. Oh?
Yun ang bulong niya. Yeah. Okay? Just do it. Yes. Okay? Just do it and suffer later. Pagkakataon mo na ito, siya lang ba ang marunong? Ikaw din na. Okay? Mag-good time ka naman. Kahit paminsan-minsan. Huwag mo lang dalasan. Minsan. Okay. So, here's another verse that is very important. Lahat ng may asawa taas ang wine. Okay. Dami kayo. Para sa inyo ito. Sabi ng verse na yan, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 5, huwag nyo raw i-deprive ang inyong mga asawa. Ayan na. Okay? Except, perhaps, by mutual consent. Now, siguro naman, bago kayo pumunta dito, meron kayong mutual consent. Okay? Mahabang hindi pagtatabihan. Hello? True or false? True. Okay? Tingnan nyo ito, ha? Si Apostol Pablo ang nagsasabi nito. Sabi niya, kung kayo mag-asawa na, huwag niyong i-deprive ang bawat isa ng intimacy. Okay? Ang ginamit kong word ay intimacy. Pero pag kasi po Apostol Pablo, kung titingnan mo siya sa context, ang ibig sabihin niya ay marital relationships. In other words, sex! Okay, wala bang mag-tanong? Okay. Do not deprive each other except perhaps by mutual consent sa maikling panahon lang. At ang dahilan pa para mag-devote na kayo sa panalangin. Amen? Hindi niya sinabi dito para sa pagkita ng pera. Okay? Now, I don't want to give you guilt more than you already have. Just for example, sabi niya, pagkatapos yung manalangin, abay magsama kayo ulit. Bakit? Magsiping kayo ulit. Bakit? So that Satan will not tempt your husband or your wife from looking on the other window. So that your husband back in the Philippines will not look to your neighbors. Why? Tingnan nyo ito. Because of your lack of self-control. Akalain mo yun, alam ni Apostol Pablo na wala tayong self-control sa pagdating sa mga bagay na ganyan. Nakukontrol naman, bakit hindi? Kanya lang, andyan siya. Alam niyo, nung bago pa akong pastor dito sa Hong Kong, mabuti hindi niyo inabot yung panahon yun. Nung my first 5 years when I was in Hong Kong, wala na akong ginawa, kundi sabihin ng mga may asawa, uwi na kayo! So, kararating ko lang. Eh sabi ko, sige, pag nakabayad ka na, utang mo, umuwi ka na. Why? Because it is a recipe for dissolution of marriage. Yes. Siguro ikaw nakakatagal ka. Mister mo, palagay ko hindi. Lang. Isip-isip yung mga may asawa. Okay? Saka na natin pag-usapan yung sabi. That would be for another sermon anyway. And so, now you will notice, if there is anything at all, kung mayroon mang bagay na pinakamalakas na tukso sa buhay ng tao, it is intimacy. Yes. It is intimacy. And it is not only a problem of men, it is a problem of women as well. Hello? True. Hallelujah. Okay? Iwanan na natin yan, napaka-controversial.
Huwag niyong isipin na si Satanas ay harmless cartoon. Nakikita natin si Satanas sa isang cartoon, ang itsura niya ay naka-red suit siya, tight pag yun. Diba? Tight sa na yung suit niya. He is very clever and powerful. And his unchanging purpose is to defeat God's plan. Diba lagi ko sinasabi sa iyo, may plano si Lord sa buhay mo. Yes. Ngayon, yung plano niyo ni Lord sa buhay mo, wow sa akin, ni Satanas mo. Yes. Yun ang number one aim niya. Kasi alam niya, pagka nangyari ang plano ng Panginoon sa buhay mo, you will be victorious. Okay? May kagalakan, and that is for the glory of God. Sa kaluwalhatian ng Diyos, ang iyong pagka nangyari ang plano niya sa buhay mo. Sa lahat ng ayaw ni Satanas na mag-glorify si Lord. Sapagkat ang gusto ng Diablo ay mag-glorify siya. So sisirain niya lahat ng creation ng Panginoon just to defeat God's plan and at every turn, including His plans for your life. And that is according to Billy Graham. And he is telling the truth. Yes. Amen? Natingnan niyo ang isang Kristiyano. Kadalasan ang isang an average Christian doesn't even know what the plan of God is in her life. And some do not even care to know what the plan of God is in their lives. What do you think will happen when the enemy comes? What do you think will happen? Hallelujah. Kaya nga, laging sinasabi, si Paul sa Ephesians, sabi niya, put on the whole armor of God. Bakit kailangan pa natin mag-put on the whole armor of God kung tapos na? Okay? Nang marami nagsasabi, do not be fooled by many things that come out from the internet. Sinasabi nila, everything was already done for you by Christ. Of course, He did. And yet, we still need to struggle. Yeah. Because we are already there, but not yet. Amen? Amen. Who is the God of this age? Satan. Yes. Who is the God of this world? Satan. Sabi, Pastor, nasaan si Lord? Well, He is the author and the perfecter of our faith. He owns the whole universe. Kanya lang nung magkasala ang tao, in-endorse sa Kanya ang buong mundo, hindi pa na ibabalik sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik. Although binigyan ka ng kakayahan ng Panginoon, di ba sabi niya, in this world you're going to have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. And because He has overcome the world, you can overcome too. And how do you overcome the world? By your faith. Amen? Kaya, kailangan talaga ng edukasyon ng isang Kristiyano, kailangan ng edukasyon ng bawat isa sa atin. Because we are fighting for our salvation. We are fighting for our dominion. Okay? We are fighting for our own life. Now, do not be discouraged. Maraming sasabi, hindi pagka the enemy was already overcome on the cross. Yes, he is already overcome on the cross. But the same Bible that says that also says this. Be aware because the enemy is like a roaring lion. Bakit pa sasabihin ni Apostol Pablo na may leon? Na handang mag-devour sa iyo. Hello? Kaya sabi naman ng isang pastor, narinig ko sa kanyang message, sabi niya, huwag kayong mabahala sa liyong yan, wala nang ngipin yan. May leon pa kung nang ngipin. Huwag kayo maniniwala, may ngipin siya. May ngipin siya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, yun naman pinakit na sana dapat ang verse nagsasabi, beware of the enemy because he is a roaring lion without teeth. Hindi naman sinabi yun. May ngipin siya. Sasagpangin ka niya. Minsan nga lang, kindat lang ng pogi, wala ka na. Wala. Now, how many of you remember Joseph? Kilala niyo si Joseph? Amen. One of the sons of Jacob. Okay? Di ba siya ay ibinenta ng magkakapatid papunta sa mga Midianites, nakapunta sila ng Egypt.
At pagdating nila sa Egypt, pinenta siya ulit kay Potiphar. Yes. Climb yun, 2 beses kang pinenta. Okay, alitin siya ang panahon yun. Dahil nga siya ay kasama niya ang Diyos sa Egypt, binigyan siya ng wisdom ni Lord, and he is also endowed with good looks. Alam natin na sineduce siya. That word again. Diba? Sino nag-seduce sa kanya? Asawa. Yung asawa ni Potiphar. Sabi niya, lie with me. Lie with me. Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya. Yun ang naalaala nyo. Tumakbo siya. Kaya lang, bago siya tumakbo, ito ang bagay na hindi mo alam na ngayon ay aalamin natin lahat. Sapagkat hindi ka makakatakbo kung wala ito. Okay? Ano yun? Ano yun? Ito na. Okay. Genesis 39:9. Ano ang sabi ni Joseph? Paano ko gagawin ang napakalaking kasamaang ito? At ako ay magkakasala laban sa Diyos. Do you think tatakbo si Joseph kung hindi niya alam yan? Yan actually ang dahilan kung bakit napaglabanan niya ang temptation. You understand? Amen. Sapagkat meron siyang knowledge, meron siyang conviction, meron siyang intimacy with God. Kung wala tayo noon, babagsak at babagsak ka sa temptation. Yes. Kung wala ka noon, candidate ka na ma-scam. Hello? Amen. Kung wala ka nito, hindi ka makakatanggi sa bagong mata. Yes, Yes. nakakatawa siya pero totoo. Kasi wala kang conviction wala kang wisdom You understand? So, pag-aralan muna natin kung paano tayo makakarating sa ganitong damdamin. Okay? Mayroon kang discernment. Okay? In fact, yung tao pa lang na hindi mo kilala, tapos lalapit sa iyo and he'll tell you something, meron kang discernment. Teka muna. Mukhang hindi tama ito. Yeah. Okay? So, pagka malakas ka sa ganon, mas malaki ang chance na hindi ka malalaglag sa kasalanan. Okay? Madi-discern mo siya kaagad Kasi nga, puno ka ng salita ng Diyos. Amen. Kasi sabi niya, ano ko gagawin ang mga bagay na ito na napakalaking kasalanan? May awareness ka ba kung kasalanan o hindi? Okay? Nakapulot ka ng pitaka sa bus. Okay? Tingnan mo ang mga kinchik. Hindi nila kilala ang Diyos. Pero pag may nakita silang pitaka dyan, dadamputin ba nila? Titignan nila, oh, hallelujah. Okay? Hindi. Isusulit ka agad dun sa terminal. Ilang beses na nagkaroon ako ng pagkakataon na naiwanan ko ang aking pitaka sa bus. Pumunta ako sa terminal, andun siya. Walang kulang. Mangyayari ba yan sa Pilipinas? No. Hello? Now, tingnan nyo ito Kahit na Kristiyano tayo, pero kung wala ka nito, bagsak ka pa rin sa temptation. Ay, bato na! Pera na magiging bato pa. Yan ang ating laging sinasabi, di ba? Okay? Ay, kasalanan niya. Nag-iniwan niya yung kanyang pitaka. Blessing ito ni Lord sa akin. Paluktot ang isip. You understand? So hanggang hindi tama ang ating mindset, hallelujah, hindi pa rin tayo mananalo sa Diyos. Okay? Akala ko ba, Pastor, meron na tayong mind of Christ? Yes, may kakayahan ka na magkaroon ng mind of Christ. Kanya lang sinasabi pa rin ng Panginoon, pag-aralan mo ang salita ko. Alam mo na? Yes.
Okay? Do not put it to the left or to the right, but you shall meditate therein day and night. Sino sa atin ang gumagawa, no? Okay? Hello? Thanks God. Number 1 pa lang. Matugo ito. Okay, and so this brings us to the second. So sabi natin, you need to recognize the souls. Recognition of souls. Number 2. Ito na, mahirap ito. Mahirap siya. Number 2. Opposition is key. Dapat paglabanan mo siya. Amen? Remember, nung nakaraan ko, sabi ko, meron kang sort of the spirit, iwas-iwas mo siya. Okay? Pag natisir mo, may kalaman, abay, tatagain kita. Okay? Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Maraming kasi, sige, tagain mo ako. Hello? Spiritual warfare kaya. Okay? Bakit ba tinawag na warfare kung one-sided? Amen? There is no war at all. May kalasag ka ng pananampalataya, may iuwang mo naman. Okay? Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, butas-butas. Okay? Kasi yung kudla ng araw. Amen? But each person is tempted. Bawat isang tao daw ay natutukso when they are dragged away. Ano yung drag? Hila. Okay? Hinila ng kaaway. When they are dragged away by their own evil desire. Sila ay narahuyo. Malamig na Tagalog yan. Sila ay kinalagkat ng kanilang evil desire. Masamang pagnanasa. Lahat na may pagnanasa taas ang kamay. Amen. Yung iba wala nang pagnanasa. Patay ka na kapatid kung wala kang pagnanasa. Okay? Lahat tayo may pagnanasa. Yes. Kanya lang napipigilan yun. You understand? Amen. Okay? Kaya nga merong fruit of the Spirit na patience, meekness. Hello? And so, they are dragged away by their own evil desire and enticed. So, dalawang bagay, kinaladkad ka ng iyong masamang pagnanasa at ikaw ay naakit. Enticed. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Never give an in to the enemy. I'm giving you a diagram here. And this illustrates the normal process of temptation. Okay? Lahat tayo meron ito. And it is lodged in our sinful nature. Ang temptation is always external. Ang temptation hindi nagsisimula sa loob. No. It comes from the outside via our senses. Our eyes. Okay? Our eyes, then from our eyes, our mind. Then it goes, si Satanas, ang role ni Satanas is, siya yung magbibigay ng attraction. Siya yung magbibigay ng opportunity. Okay? Linggong-linggo may mag-i-invite sa'yo. Okay? Dadaling kita sa beach. Kakain tayo ng masarap na dinakdakan. Okay? Kararating lang ng aking hipag, may dala siyang pag-uong na taga sa Pangasinan. Kakaroon tayo ng masarap na kainan. At mag-uotso-otso tayo. Habang tinetext niya yun sa'yo, naglalaro ang isip mo, nakikita mo na kagad yung sarili mo na nag-uotso. Sayang naman. Okay guys, so nagdadalawang isip na ngayon kung pupunta ka sa church o hindi.
Sabi niya, Lord, ngayon lang naman ako mag-aabsent. Ako na naman nakakala. Hindi naman alam yung pastor ang beach na ito. Pupunta ba siya dito? Okay. Tapos nag-live ka pala. Hello? Para sa rin. So, pag nagbigay ng opportunity si Satan, may stir up ang sinful nature, magkakaroon ng evil desire. Dalawang choice mo ngayon. Are you going to yield or resist? Pala isipan siya, no? Amen? Halimbawa, meron tayong series na sinusubaybayan sa Netflix. Sabi mo, isang episode lang ako ngayon. Klay mo, nakadalawa ka. Teka muna. Ano ba yung susunod na mangyayari? Pangatlong episode. Tingnan mo, alas 11 na, hindi pa ako nakapag-pray. Hindi na bali, isang episode pa. 10 minutes lang naman, or 15 minutes. Hanggang sa naka 20 episodes. Early in the morning na. Temptation, isn't it? Yes. Now, did you yield or did you resist? You yield. Alin ang mas mahirap? Mag-yield o mag-resist? Mag-resist. Mag-resist, of course. Yes. Okay? Pinakamahirap mag-resist, but then it's going to give you victory. Amen. It's going to give you a good night's sleep. Yes. Para pagdating ng umaga, hindi ka lutang. Ano nasa mga paggising mo sa umaga, lutang ka? Yes. Mga employer mo, terminate kita. Amen? Lutang eh. Hindi alam kung anong gagawin. Gaya sa kuya. Now, nakakatawa siya, but this is how we fall in many occasions. Yes. Resist the devil and he will what? Hindi nyo alam yan? Ulit. Resist the devil and he will what? Flee from you. So, akalain mo yun? Pag niresist mo daw si Taning, sino ang tatakbo? Ikaw o siya? Siya. Wow! Okay, so resisted pag may time. Amen? Subukan mo kaya. Sabihin mo yan, in the name of Jesus, hindi ka makakapanalo sa akin ngayon. Kahit isang episode, wala. Update na. Okay? Update na. Now, actually, the Lord, listen to me, my friends. The Lord has already made you an overcomer. Yes. Actually, hindi ka dapat talunan. But you have to make a decision. Amen. Amen? Hello? Yes. Minsan talagang makati ang kamay, kailangan buksan ang kwan. So, okay? Anyway, it is a decision to make. Because if you yield, you're going to sin. And when sin, kung ulit-ulit na siya nangyayari, o minsan na-prolong na siya, nagkasala ka na, ang bunga na doon ay spiritual. Then, more on that later. Now, James, in chapter 4, verse 1 to 3, illustrates this in a very clear way. Sabi niya, ano ang dahilan nag-aaway at nagka-quarrel kayo sa bawat isa? What is the cause of fights and quarrel among you? Don't they come from your desires that battle within you? So there is a war raging. There is a desire that is raging in your heart. You desire, but you do not have. Nagnanasa ka, pero hindi ka nakakaakit. So you kill. Woo! Pumapatay. You covet, but you cannot get what you want. Okay? You quarrel and fight. You do not have. Hindi ka nakakameron kasi hindi ka humihiling sa Panginoon. Kanya lang, pag humihiling ka naman, hindi ka pa rin makakatanggap. Bakit? Wrong ang motive.
Okay? Bakit wrong ang motive? Kasi gusto mo na gugulin yun para sa iyong relasyon. That's why you cannot pray, change my husband, oh God. Okay? Meron isang pastor na nagtaka ang buong bayan kasi pagka maling siya sa church, bigla nawala siya ng matagal na panahon. Pagdating niya sa church, may bago na siyang asawa. Sabi na, pastor, hindi na alam yung nag-asawa ko ulit. Sabi niya, bakit ano nangyari? Kaya sabi niya, ayaw ko, basta kumanta lang ko, change my wife, oh God. Baka may kakanta na mamaya niya. Alam ko, marami makakanta niya. Amen? Sana merong link na ganito sa internet, puntahan mo. Baka meron, hindi ko siya na-try, try mo. Ang link ay http://you-should-not-be-here.com. Okay? Alam mo meron. Okay? Hindi ka dapat nandito. You see, the easiest, we are in a generation na napakadaling gumawa ng kasalanan. Tayo po ay nasa henerasyon because doing sin is just at the tip of our fingertips. The presence of internet, the presence of mobile phones, it is easier to sin today than ever before. And you can do it in secret, in the privacy of your own bedroom. You can do it anywhere. And for how long, I do not know. But the control is in your heart. The control is in your mind. The control is in your hands. You have to decide. Amen? Ikaw magdidesisyon. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful. Matapat daw ang Panginoon and will provide you with a way out. Hindi ka na bibigyan ng Panginoon ng tukso or hindi i-allow ni Lord ang tukso na makapangyari sa iyo. Kanya lang magbibigay siya ng way out. Kaya lang sa pagbigay ni Lord ng way out, dapat pumasok ka dun sa way out. Yes. Amen? So ikaw pa rin naman din sa hindi ka itutulak ng banal na spirito. Hindi mo rin pwedeng pag-pray, Lord, itulak mo ako. Hindi. Sabi niya, ikaw, desisyon mo yan. You understand? Yes. And so, napakarami na yung dapat gawin. Yung ex, kaya nga siya tinawag na ex, dapat hindi na siya kasama sa buhay ko. Kasi ex. Yes. Diba? Yes. Abay, gupitin na yung mga picture na yan. Alisin na sa pitakan. Okay, i-block na. Sa iyong friends list. Hello? Bakit kailangan pang balik-balikan ng kahapon? Na ang kahapon na hindi na magbabalik. Oh, ayaw na yata. So you're still hoping na magbabalik ang kahapon? Move on, kapatid. Yes. Ano? Lalo na kung abay may pamilya na siya, di ba? Problema mo ba yan pag nagbalik sa'yo? You understand? Let go and let God have His way. Praise God. Let us take this advice from veteran people who have fallen into temptations. Don't open the door. Okay? Huwag mong bibuksan ang pintuan, kumakatok siya. Ang advice ng sugatan, bobo at lamok na Kristiyano, sabi niya, kung ako ikaw, hindi ko bubuksan ang pintuan niya. Okay? Gusto mo bang maging katulad niya? Buksan mo ang pintuan. Okay? Kanya lang, sabi niya, huwag mong bubuksan. Do not enter. Temptation is already there. Amen?
And the roaring bull is about to get you. Okay? Alam nyo, masarap madali magsabi ng amen. Mahirap gawin. But by God's grace, you can do it. Amen. Ayan? Ito pa ang problema ng marami. Most people want to be delivered from temptation, but would like the temptation to keep in touch. Halimbawa, hindi talaga eh, huwag ka na makipagkita sa akin, mali itong ginagawa natin. May asawa na ako, lagi ba? Pwede ba? Huwag mo na akong gambalain pa. Tapos sinabi niya, eto na ang aking calling card telephone na. Nangyari ka ba? Ayaw. Nangyayari, hindi. Sa kanila. Ito pa isang senaryo. Wala naman kami gagawin, magkikita lang naman kami. Ini-invite niya ako na mag-dinner, masama ba yun? Masarap. Wala naman gagawin, kakain lang. Ganyan lang ang mangyayari. Ganito, senaryo. Pagdating niyo sa restaurant, naka-candlelight pa kayo. Tapos bigla niyang sasagpagin ang kamay mo. Tapos hindi mo inurong. Tapos ka na. Pagka sinagpang ang kamay mo, tapos tinigpigan ka ng malagkit. At sabay sabi, ikaw ang pinakamagandang babae. Tapos na. Goodbye, Jesus. Pag gano'n ang nangyari, scammer yun. Marami sa akin pagka marami pinagbabawal, lalo na sa akin marami ang pagkaya pinagbabawal. Anyan lang, pagka kunti yung okasyon, lalo na kung may handaan, sasabihin, ay, kunti na. Minsan-minsan lang naman eh. Okay. Kaya meron tayong awit na gaano kadalas ang Amen. Hallelujah. That brings us to the topic. Are you still okay? Amen. Are you enjoying this? Yes. Okay, let's. Alienation is its end. Beware of alienation. Ano yung alienation? Ayun nga. Pagka ikaw ay alienated, ang ibig sabihin, alien ka. Ano yung alien? Estranghero. Okay? Estranghero ka. Kanino? Sa Panginoon. Tingnan nyo ito. Then after desire has conceived, pagka yung desire ay nabuntis na, manganak yan ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka lumago na siya, full grown, magkakaroon ng kamatayan. Amen? Kakalungkot. Kakalungkot. Minsan itong kamatayan ito ay physical. Minsan ang kamatayan ito ay spiritual. Example, kagabi, napagalamang ko na yung kapitbahay namin, namatay siya. And he is such a good person. 72 years old siya. She is an employee, retiree. Kaya lang may katulad ko, may diabetes siya. Kaya lang, siguro ang depression namin, ako nag-iingat siya, hindi. Kasi every afternoon, ayon sa kanyang asawa, lahat yata ng pagkain nila, ang ending ay hindi water kundi Coca-Cola. Nung namatay siya, kinunan siya ng blood test. Ang kanyang blood sugar is 500 ml per deciliter ang kanyang blood. That is 4 times the normal. Yes. Hello? You do not ever underestimate sin. Because sin is always going to have its fruit and it is going to be death. You understand? And so ako, pagka mayroon akong nararamdaman na hindi dapat, aware na ako. Uy, may kasalanan na naman ako. Okay? Numbers don't lie. Lahat kayo na mayroong weighing scale sa bahay, nagagamit nyo taas ang mga.
May mag-record kayo. Tapos i-google ninyo ideal weight. Okay? Ang iyong BMI. And every day, pagkatapos ng maligo, ay sumakay na doon. Pagka yung ay sobrang ikot na gano'n. At nakikita mo na sobra sa dapat na weight mo, you have to medicate na. Yes. Hello? Ay, sige lang. May maintenance naman ako. Okay? Kapatid, numbers don't lie. Yes. And I have something to tell you. Scriptures don't lie. Okay? Ano yung example ko sa inyo is something that is just about health. And yet, we are the temple of the Holy Spirit. And you know what? Yan pa ang isang bagay na hindi ko na i-preach eh. It's about our no, I didn't have one message about, health. Does God care about our health? Yes. Eh, minsan palagi tayo magkakasakit na tayo, humingi na, Lord, heal me. Samantala may kasalanan, ikaw. You understand? Nag-iingat ka ba sa katawan mo? Okay? There was this one pastor na I visited sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, Sir, kung gusto mo bang maglingkod sa Panginoon ng matagal, magpa-check up ka. Sa kalagayan mo yan ngayon, kailangan mo magpa-check up at least twice a year. Sabi niya, lagi. Okay? Oo nga. Okay? Kalabaw lang. Oo nga. He invited me to preach in his own church. And we kababata ko siya eh. I was so concerned about him. He's a very good pastor. And he has a problem. Meron siyang high blood pressure. He is quite weak. Okay, then yung mga pastor sa Pilipinas, pension and all that. Okay. And so, sabi ko sa kanya, I really feel about it because I felt the conviction na galing sa Panginoon. Sabi ko, Pastor, magpa-check up ka and get to know the condition of your health. And he's a kind of pastor na always believes in the healing ministry, believes in miracles, deliverance ministry, just like Pastor Hans. Okay? Yeah, hindi niya ako sinunod. I was invited to preach in his church and I was asking, how many of you believe that you are going to reach 100 years old? And he is the only one that lifted up his hand. Sabi niya, I believe that I'm going to reach 100 years old. The following year after I have reached there, it's so sad. He died. It is because of high blood pressure. The number one killer in the world today is high blood pressure. But a lot of people doesn't know anything about it. It is preventable, it is reversible. Okay? So lagi ko sinasabi, kung gusto mo na magkita kayo kagad ng Panginoon, don't mind anything that I tell you. Garantisado kung kikita kayo kagad. Pero kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, may enjoy mo ang life, follow the scripture. Amen. The effects of sin are threefold. It alienates us from God. How many of you, minsan, napakahirap nang mag-pray because of the many times that you have broken the law, the command, and the will of God? Yes. Right? Yeah. Amen. Minsan nag-i-struggle ka mag-pray kasi alam mo nang putol ang intimacy mo with God. Yes. Hindi lang alienated ka from God, alienated ka sa iyong sarili. Bakit alienated tayo sa ating sarili? The moment we sin, lalo-lalo na kung hindi ka agad nag-confess, darating ang self-condemnation. Alam nyo, ang self-condemnation, kahit hindi mo siya iniisip, darating siya. Automatic yan. Pag nagkasalang ka sa Panginoon, may guilt. Kaya kailangan na mag-umpisa tayo kung sa Panginoon, magsisi. Because if we are not going to do that, we are going to alienate ourselves from ourselves. Hindi na ikaw yung real self. Amen? Pangatlo, you alienate yourself from others. And that's the reason why na ibang-iba ko ngayon. Bakit? Basta.
Hallelujah. Okay? So, alienated ka na sa Panginoon. Pag alienated ka sa Panginoon, alienated ka sa sarili mo, alienated ka even with your family. And you know what? When we sin, we do not only affect ourselves, we affect our families. Yes. Okay? Kapag hindi na-accomplish yan, magiging generational sin pa. You understand what I'm saying? Amen. So, si Isaiah sabi niya, your iniquities have built barriers between you and your God. And your sins have hidden His face from you. So He does not hear. Kahit ang Panginoon nandiyan lang siya, I tell you, the Lord is not going to go very far away from you. He is just there. Kanya lang hindi mo madama ang presensya ng Diyos. Amen? Bakit? May barrier. Yes. Amen? Kaya yan ang result ng temptation na nagtagumpay. And so, let us beware from that. Now, here is one evidence of a true Christian that some other pastors do not agree with me, but I truly believe in this one. One evidence of a true Christian is that they hate their sin. Okay? Do you still hate the sin? Yes. Yes, that is a good sign. You struggle against this sin to overcome. Yes. You repent of your sins and are sinning less and less. Yes. Okay, painahin na. A Christian will not be sinless until Jesus comes. But they will sin less and less. Yun yung maturity and holiness and perfection. Okay? Amen. Praise the Lord. Now, Charles Spurgeon, one of the great evangelists of the last century, makes this statement. Christians can never sin cheaply. Hindi ka raw magkakasala na cheap. It always will cost you a lot. Kaya before you succumb to temptation, it is going to cost you a lot. You better beware. You will pay a heavy price for iniquity. Transgression destroys peace of mind. Diba? Wala kang peace of mind pag may kasalanan ka. Yes. And then, it obscures fellowship with Jesus. Yung sinasabi ko na alienation. It hinders your prayers. Hindi ka na makapag-pray ng ayos. Yes. Okay? It brings darkness. Kakaroon ng kadiliman ng kaluluwa. Therefore, do not be a servant and a bond servant of sin. Huwag ka raw maging alipin ng kasalanan. In reality, however, many of us are courting temptation. So sabi ng isang dalawang nasa monasteryo, resisting temptation in the monastery is so easy. Let's go to Las Vegas for a real challenge. What does this caricature mean? Do not invite temptation. You don't need to. You will be tempted. But it's quite different kung tayo mismo ang nag-i-invite ng temptation. Okay? See? Very strong temptation to go to the toilet all the time. This brings us to the last. Kasi ayaw ni Satanas na makinig ka sa atin. True or false? Yes. Ayaw niya na makinig ka Kaya sa lagi atin. kang napunta na. Okay, kaya pinahihihintay niya natin. Number 4. Deception is real. Okay, it is a real and present danger. Ingat kapatid. Okay? Ingat. Acquaintances, circumstances, okay? Ingat ka. May gusto makipagkilala sa'yo, may gusto makipag-friend sa'yo, ingat ka. May gusto pumutang sa'yo, ingat ka.
Okay? Why? Because a lot of things can happen. Be not deceived, or do not be deceived, my dear brothers and sisters. And then he said something na sabi ko, bakit nabanggit ito ni James? Parang walang relationship sa mga sinabi niya. Every good and perfect gift is from above. Then suddenly I realized, I asked the Lord, bakit sinabi ni James na lahat daw ng mabuting bagay at ganap na mga kaloob ay nanggagaling sa langit? Ano ang relationship nito sa sinabi niya in the past na pinag-usapan na natin? Well, the Lord is just telling us, James is just telling us, that temptation is very different from the things that God gives. Okay? That we need to seek the things, the good things and the perfect gift that comes from heaven. We are not tempted about the good things and the perfect things that comes from heaven. We are tempted of the bad things and the evil things that surrounds us. Do you understand? Yes. Hello? Amen. And so, we need to condition ourselves. The Lord, hallelujah, I have to condition my mind and my heart with things that are from above. Amen? Kasi pagka ang concentration mo dito, okay, minsan, naglalakad tayo, and napatapat tayo sa isang tindahan, and nakita mo na, napagandang bestida. Okay. Bagay sa atin. Para sa 26. Para sa 26. Okay? Si smart na smart ito. Casual pa ba? Ayan. Hallelujah. Magmumukha ako nitong the best. Okay? Party girl. And pagtingin mo sa presyo, wow! Halos isang buwang sahod mo kasi ano siya? Label siya. DKNY or ayan, nagdadawang isip ka, teka muna, hindi ko kaya ito. Tapos, bubulong ang kalit-kalit sa amin. Eh, gusto mo kaya na mapansin ka? Ikaw ang star pagkasing mo. Okay? Magpapaselfie sa'yo si Pastor. Mga kapatid. That is not coming from the heavenly origin. It is the lust of the eyes, the pride of life. It is earthly, not heavenly. Amen? Bigyan nawa tayo ng Panginoon ng discernment na katulong namin. Otherwise, we're going to be deceived. Yes. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Now, you can appreciate Eve. Minsan, lagi nating sinisisi siya. Siya ang dahilan kung bakit nagkasala ang buong mundo. Okay? At least honest siya. Bakit? Sabi niya, the serpent deceived me, and I ate it. Okay? Bilhin lang ako ng ahas na yon, at ako ay kumain. Okay? Hindi niya sinabi, pandamay kayo ng talasa. Okay? Hindi niya sinabi. Kasi meron kami kasabihan sa mga Bisaya, pandamay. Okay? But now, he said, the serpent deceived me. Meaning to say, he is accepting responsibility that the serpent deceived her. And I ate. Now, tatanungin niyo ako ngayong hapon ito. What will overcome? What does it take to overcome all these things? Now, here is one. For whatever is born of the Word of God overcomes the world. Kapatid, pagka ikaw ay born again, mayroon kang kakayahan na magtagumpay sa
sanlibutan. You have the capacity, you have the ability. Do not sell yourself short. Do not justify that you are not able to overcome. You can. Amen? Yes. Say that word to your seatmate. You can. Okay? You can overcome the world. How? This is the victory that overcomes the world, and that is your faith. How many of you have faith this morning? This afternoon, you have faith. Yes. And by that faith, use it against the enemy. How else can we do that? How else can we overcome? Well, watch and pray. Amen? Magbantay at manalangin so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Praying is something that we do all the time, but watching is something that we do not do. We do not do all the time. Ingat, magbantay, ibig sabihin, magkaroon ng awareness. Amen? To watch is to be aware of what is happening in the world today. Yes. Alam niyo ba? Punta ako sa hospital noong last week. But for the very first time, after 27 years that I'm going to the hospital for checkup on a regular basis, this time, they don't want my money. Ang bayad naman eh, $80 lang. Pero nung magbabayad na ako, hindi na sila tumatanggap ng cash. From this time on, sabi nila, you have to pay either by credit card or octopus, or nagkataon lang kung laman namin ng octopus. So, credit card. We are beginning to be a cashless society. Yes, true. Nagbabayad ako ng bread, kami ni Sister Leonor ng bread kagabi sa isang bake shop. And it's not even a bake shop na stateside or galing sa ibang bansa. It's a local bake shop. Octopus. He doesn't want to accept our money. Yeah, octopus. And he said, do you have Alipay? Nakalagay pala doon sa baba kung ano yung terms of payment. Mga kapatid, we need to watch. Yes. These are the signs. The Lord is coming very soon. Yes. Cashless society is one of those things that is happening in the world today. Okay? And so, again, no temptation has overtaken you except what is common to man. Yes. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Hindi special ang temptation mo. Yung sabi sinasabi, ako lang yata ang nagkakaroon ng ganitong damdamin. Kapatid, hindi. Pare-pareho lang tayo. Okay? Minsan nga, nagkalipon-lipon ng mga pastor at pinag-uusapan namin ay temptation. Okay? Sabi ng isang pastor, sabi niya, alam niyo, yung mga nakasabit na mga billboards yan, na mga halos hubad na babae, baliwala na yan sa akin. Kinabahan ako. Sabi ko, Panginoon ko, baliwala sa kanya. Bali meron sa akin. Bakit? It is either na nagsisinungaling siya, or nagpapa-impress siya, or talagang nangyayari sa kanya. Pwede naman mangyari na baliwala na talaga sa kanya. But as long as we are in the flesh, we need to be careful. Amen? Kaya naiintindihan nyo ngayon, nalimutan mo sabihin kanina, kung bakit kailangan mong umuwi every 2 months sa Pilipinas. Guys, ma? To overcome. And God is faithful. Kaya dapat naiintindihan mo, Pastor. Sana all. And God is faithful. Ang Diyos ay matapat. Alam nyo, He will not let you be tempted above that you are able. Alam ni Lord ang limit mo.
Pagka malapit ka na sa limit, magbubukas na siya ng pintuan. Okay na, dito ka na. Takbo na! Eh, no. Takbo na ako, Lord. Paurong-urong eh, urong sunog eh. But when you are tempted, He will also provide a way so that you can endure. Yes, true. Amen? Okay. Last slide. When tempted, I either remove, dalawa ang choice mo. I will either remove the temptation, kung kaya mong alisin ang temptation. Okay? Pwede mo naman palitan ang channel. Hello? Pwede mo naman siyang i-delete para wala na temptation. Pwede mo i-block. Okay? Or, you can block yourself out. Ikaw na mismo ang lumay. Okay? Ay, huwag kang magbibigay ng forwarding address. You understand? So how many of you believe we can overcome? Amen! Shall we overcome? Let's sing a song, A Pure Heart. That's what I long for. A heart that follows hard after me. Amen? Would you close your eyes with faith? A pure heart. That is what we all need to desire this afternoon. And a mind that deserves. Kaya nga po ito lahat po ng nakaranas ng pagkakadapa sa tukso. Lahat na nasa mainit na tukso sa mga sandali ito. Lahat ng nakikipagbaka sa tukso. Nais ng Panginoon na ang Panginoon na ating sinasamba ay narito sa ating kalangitnan. Kapatid, hindi kanya pababayaan. Ayaw ng Panginoon na tayo ay maging talunan. And so sa hapong ito, nais kong ipanalangin ka. Ikaw na nag-i-struggle sa iyong pananampalataya. Ikaw na nag-i-struggle sa iyong human nature. Ikaw na nag-i-struggle sa iyong desire para sa iyong pamilya. Ikaw na nag-i-struggle sa iyong asawa. Whatever it is na nag-i-struggle ka ngayong hapong ito, kaya mo yung kapatid. And so this afternoon, I just want to bring you to the Lord in prayer. And as I bring you to the Lord in prayer, we are going to submit our lives before Him. Pwede ba na itaas mo ang kamay mo? Sino ka man na nangangailangan ng prayer ngayon upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok, lahat ng temptations, so that you will remain faithful, you will remain true, you will remain as a child of God, na walang alienation, walang alienation sa Panginoon, sa sarili at kanino man. Tayo po'y manalangin. Panginoon, walang muna sa lahat, humihingi po kami ng tawad sa napakaraming beses, napakaraming pagkakataon na hindi kami nagtagumpay. Sa napakaraming pagkakataon na kami ay nalinlang ng kaaway. Sa napakaraming panahon na Lord, hindi Ikaw ang pinili, kundi ang mga suwestyon ng Diablo. Panginoon ko, Ikaw nakakaalam. Mga bagay-bagay, Panginoon, na pinagsisisihan namin magbahanggan ngayon. Lord, ang dalangin ko na linisin mo muli ang aming buhay. Ibalik mo kami sa iyong presence, Panginoon. Ibalik mo ang kagalakan ng aming kaligtasan. Ibalik mo, Panginoon, ang aming relationship sa iyo. Ibalik mo, Panginoon, ang iyong presensya sa aming mga buhay. Sapagkat nalalangin namin, Lord, Ikaw lang, Panginoon, ang tagumpay namin. Lord, sa hapong ito, ang lahat ng nag-i-struggle will struggle no more. Ang lahat ng narito, Panginoon, binigyan mo ng wisdom to overcome, wisdom to deserve, wisdom, Lord, to watch and pray, Lord, salamat sa joy of salvation. Salamat, Panginoon, na hindi
mo binabawi ang iyong kaligtasan sa amin. Salamat, Lord, sapagkat ikaw ay narito. Nadalangin ko, Lord, ang lahat ng mga may pamilya sa mga sandaling ito, lahat na may mga asawa, Panginoon. Lord, dalangin ko that you will keep them, O God, in the hollow of your hand. I pray that the bond of intimacy will remain. I pray that the bond of intimacy and the love and compassion, Panginoon, will remain in the family. Yes, Lord. Salamat po. Thank you, Salamat po, Jesus. Panginoon. Sa iyo lang kami humuhugot ng Yes, lahat. Lord. Hallelujah. Sa iyo nanggagaling ang lahat. Yes, Lord. Ikaw ang nangangalaga ng lahat. Salamat, Lord. Inilalayo mo kami. Ilayo mo kami, Panginoon, sa kasalanan. Yes, Lord. Ilayo mo kami, Panginoon, sa paggawa ng mga bagay-bagay na hindi naaayon sa iyong kalooban. Yes, Lord. Lord, salamat mo. Darating ang tukso. Alam na namin ang gagawin. Alam na namin ang Panginoon ang aming gagawin. Sa iyo ay pinagkakatiwala ko ang buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan mo natin.